Okay, good day mga ka-technician. Good day sa ating mga subscriber. Ayan, so magandang gabi po sa inyo, magandang araw, kung araw man dyan sa inyo. Ayan. So may mga nagtatanong lang sa atin about dun sa naging problema na in-upload natin sa ating sasakyan expander na niloan natin sa Evolander, Taytay Mitsubishi. So, yun nga. So, August 12 namin yan inilabas. August 12. And then, nung mag 1,000 kilometers is pini-MS siya is September 4. Tapos, September 7, nagkaroon ng problema dahil nga dun sa PMS ng Gateway Fairview Mitsubishi. And ibinalik namin ng September 8. So, okay na tayo doon. So, tinurn up na natin yung video na inilabas natin dahil sa pakiusap nila. So, nag-video tayo dahil ang purpose natin is para mabigyan tayo ng attention dahil hindi umabot ng isang buwan, wala kaming nakuhang maayos na feedback sa kanila. So, nakahang kami kung papalitan ba yung sasakyan. So, i-history lang natin ng konti o i-review lang natin ng konti. Yung sasakyan is nagka-problema sa PMS dahil natanggal yung drain plug, yung oil, takip ng oil sa ilalim, then natuyuan ng langis. So, ni-request natin na palitan dahil alam naman natin, kahit sino man ang mekaniko is, alam natin na hindi tatagal yung sasakyan na natuyuan ng langis. Okay, so, binigyan naman tayo ng action din na Gateway Fairview. So, pinalitan yung sasakyan. So, September 15, December 15, nakuha namin yung sasakyan. So, hapon and then nabot kami ng gabi. Nagkaroon kami ng pirmahan doon sa mga documents. And hindi ko kasi na-check yung sasakyan, yung appearance. So, napansin ko lang may kaunting alikabok. Sabi ko, sige, okay na, kami nang bahala maglinis. So, ayun. So, kinabukasan, napansin ko na may yung mga problema doon sa sasakyan and then agad namin ini-report. And nagpapunta naman sila dito. Pumunta dito yung GM ng Gateway Fairview, yung manager, yung warranty service nila is pumunta lahat dito. So nakita nila yung appearance ng sasakyan, yung mga problema. And ayun, ngayon nakahang ulit kami hanggang January. So January 5 ulit kami mag-uusap yata. So ayan, so maglalabas lang kami ng feedback, experience, and ayan, doon sa nangyaring problema sa atin. And ayun nga, so may problema pa ulit yung sasakyan. So kayo na lang humusga, ipapakita ko sa inyo yung video na ilalabas natin. So ito, wala akong intention na manira ng company or kahit sino. Yung ipapakita namin is yung nasa loob namin. So na sana, huwag mangyari din doon sa iba. And wala naman tayo hinihinging sobra. Hinihingi natin kung ano yung karapatan natin. Okay? So, hindi natin alam kung ano yung susunod na action na gagawin natin. Sabi ko nga, sana umabot ang January, wala tayong daladalang problema. So, 3 months, nagkaroon na kami ng billing sa East-West. So, ngayon, tinatawagan na kami ng bangko kasi meron kami isang buwan na lapses. So, sinadya namin na hindi muna isettle dahil may problema pa rin. Ayun. So, sana maayos bago mag-January or tanggapin na natin hanggang January kasi ang hirap na matatapos ang taon na may dala-dala kang problema. Dadaan ng Pasko, dadaan ng bagong taon na parang may iniisip kang dala-dalang problema. So, gusto ko lang matapos. So, ito, papakita namin yung video na ito is kayo nang bahala humusga. And, inuulit ko, wala akong intention na manira ng company, ha. So, ang sa akin lang, papakita namin kung ano yung nasa loob namin and kung ano yung makikita nyo. So, pinakita lang namin kung ano yung buong katotohanan. Okay? So, panoorin nyo na lang yung video.
Okay, good day. Dumating na pala yung sasakyan na Mitsubishi yung napanood nyo dati na inilabas namin na nagka-problema sa kasa. So ito na siya ngayon. Yan. So dumating sa amin yung sasakyan kagabi, gabi na. So nagpirmahan na kami. Hindi na namin in-inspection yung sasakyan. So ang sinilip ko lang kagabi talaga is yung loob. Yan. So yung sasakyan na ini-return namin sa kanila na nagka-problema is 3 weeks ago pa lang. So nung dumating sa amin, wala nang balot ang upuan, wala nang plastic. Ayan. So natanggal na nung anak ko pala yung sa susi, yung plastic ng susi lumang-luma eh. So ang may balot na plastic na lang ito. Okay? So yan yung appearance ng loob. Dito ayan yung appearance ng loob. So madumi siya, madumi Kaya parang hindi nga dumi. oh, kapitan dumi. Ayan, okay. Dito sa likod tayo. Ayan, matanggap pa namin yung dumi na yan eh. Okay na yan. Pwedeng hugasan, pwedeng linisan. So ito yung conduction sticker. Ayan. So hindi namin kung anong ang your model yan. Pero syempre, yung brand yung kinuha natin is 2023. Ito yung likod. So ito yung mga naiwan nating gamit kasi ito doon sa isang sasakyan na ni-return natin. Ito. Ayan, so pinadala nila. Okay. So, umpisahan na natin dito sa likod ha. Tingnan nyo yung mga tornilyo, kung brand nyo yan. Okay. Ayan. Dito oh. Tingnan nyo yung corrosion ng pinaka-tornilyo na halatang halos 1 taon na. O mahigit 1 taon ang nagamit yung sasakyan. Okay. Sa gulong. Punta muna tayo sa gulong. Ayan o. Halatang gamit na pati gulong. Sa loob ng brake. Ayan o. May mga gas-gas as spot na ng kalawang. Okay. Balik tayo dito sa loob ha. Eh sa harapan. Kaya bubuksan ko na rin ang makina. Ito ang pinakamatindi na napansin ko. Yung brake pad. Oh. Halatang gamit na gamit ng sasakyan na halos mahigit 1 taon ang nagamit. Oh. Kalawang. Yan oh. Then, yung brake pad, gas-gas at may kalawang. May UP pa. UP pa. O yan o. Makikita nyo ito. UP. Dito sa kabilang side. Tupi. Yan ha. Kagabi lang to. Kagabi ha. Anong pet? December 15. So kagabi lang. December 15, 2023 ha. Okay. Balik tayo sa kabilang side. Guro. Okay, maisis. Yan oh. Sa kabilang brake. Ito kagad napansin ko eh. Yan oh. Ganun din, kalawang. Dito, kalawang. Halatang halata talaga na halos 1 taon o 1 taon na or hatak sa bangko yung sasakyan. Maganda pa yung hatak sa bangko eh. Sige, balik ka dito na sa harap. Okay, sa engine. Dito pa lang, pansin na. Tingnan nyo, kalawang. Ayan o, sa gilid na to. Ayan o, kalawang yan. Ito, yung mga engine support na to. Ayan o, spot na ng mga kalawang.
Halatang gamit na gamit na. Bago daw ah. Sabi nila brand new yan, ginaranti na sa namin na brand new. Yung sasakyan namin is 3 weeks ago na nagka-problema doon sa preventive maintenance nila. So, ito yung cover. So tinanggal ko muna ang cover ha. So tingnan nyo, puro alikabok na nakadikit dikit na alikabok. Ayan, hindi ako marunong tumingin kung anong year model to. Dumating sa Pilipinas. Ayan Okay. Ayan. So, kabit ko lang muna to. Ayoko magsalita kasi dismayado ako So sana hindi naman sana ganito. Ayan. Ilang buwan tayong walang sasakyan. Halos 4 na buwan na kaming naghihintay. Nagbayad na kami sa bangko ng 4 na buwan. Almost 4 months na ang binayaran namin sa bangko. Kaya napilitan na kami kunin to kasi lalaki ng lalaki ang bayarin namin sa bangko. Wala kaming service unit. Okay. Wala kaming service unit. So papasok ako sa ilalim para maipakita sa inyo ha. Sige, abot mo sa akin yung cellphone. So i-post lang natin ang bagya. So ako nang papasok sa ilalim ha. Okay. Sige, post mo muna. Ayan, so nasa ilalim ako ng sasakyan. Kaya na-post. Tingnan nyo yung pinagtornilyohan na yan. Kalawang yan. Kalawang. Okay? Kalawang yan ha. Test lang ako ng konti. Ito, kalawang yan Ayan, medyo nagbablurred lang kasi nakatutok masyado. Yan, kalawang yan. Okay, so lilipat ako sa kabila. Ito yung sa may tambucho niya. Ayan medyo nagbablurred ng konti. Teka, nag-focus. Oop. Ayan, teka. Ayan tingnan nyo yung kalawang sa dugtungan ng tambucho. Yan, tambucho yan, galing sa engine. Hindi ko naman tawag dyan, pero yan. Okay, lilipat ako sa kabilang gulong. Ayan, pasensya nyo na yung video. Yan. Tingnan nyo yung kalawang. Kalawang yan. Sa tornilyo ng gulong. Okay. Ayan. So ngayon, dismayado kami dito sa nangyayaring to. Ayaw namin ng problema, kaya tinanggap na lang ho namin. Ayan. Lalabas ulit ako. Oh. Ayan. So ako na pumasok. Naglilinis kasi ako ng garahe kanina, kaya napansin ko. Sabi ko, lilinisan ko dapat talaga itong sasakyan ngayon. Dahil birthday ng anak naman namin ngayon. Birthday na naman anak namin. Nung kinuha ko to birthday ko, nung ibinalik nila yung kapalit, birthday naman ng anak ko. So ito na naman tayo. Ito, tingnan nyo. Dito pa lang nahalata ko kanina. Sabi ko, bakit ganito to? Kalawang. Hindi ko siya pinansin. Pero yung brake pad, ayan dito pa lang, pag sinalat mo ng kamay, gas na lubog na. Ayan dito sa gilid. Kalawang. Okay, papasok pala ulit tayo sa engine. Ito yung sa susian. Tingnan mo to sa part ng susian halatang tinamaan na ng corrosion. Yan. Sige, yan. Okay, bubuksan ko ulit yung engine para mapakita. Lilinawin ko yung sasakyan namin 3 weeks ago na nagka-problema dahil sa preventive maintenance. So, itinurn off namin yung video dahil sa pakiusap nila para wala na lang gulo, hindi tayo makasira din ng kumpanya. Pero kung ganito naman, ayan ewan ko kung makikita natin ng maayos yung sa part ng engine, tignan nyo yung corrosion hindi, iangat mo lang. Mas okay yata na mas malayo. Ayan tingnan nyo yung corrosion yan hindi nga halos matanggal yan.
Ito, corrosion. Nasa ilalim yan. Halos madilim lang. Alternator. Tingnan mo alternator. Angat. Video. Angat mo ito. Ito. Halatang luma. Oh. Halatang luma siya. Lumang-luma. Halos 1 year na yan. 1 year na halos nagamit yan. Di man lang yan na chinek to ng bago ibigay sa atin para naman maramdaman mong naiiya sila pero parang hindi eh. Ayaw na naming magreklamo sana. Ayaw namin makakasira tayo ng company. Pero kung ganito ang nangyayari sa sistema, wala naman kaming malaking pera. Hulugan nga itong sasakyan namin eh. Kaya kami kumuha ng hulugan para kahit pa paano maka-impok o makaipon tayo. Wala tayong pangkas. Ginagamit. Lalo na kung kinash pa natin to, mas masakit to sa... Itong alikabok na to, tatanggapin ko pa eh. Yan, dumi. Ayan. Ito. May mga kalawang pa yan doon, hindi ko lang siya mai-focus sa ilalim. Dahil hirap, hindi natin may angat eh. Sa kabilang side, ayan ganyan din Ewan kung makikita nyo, ayan halata sa brake pad o sa brake drum yata tawag dito, ayan okay. Ayan mga putik na to, tanggapan namin yan yan dumi, yan putik na hindi nila nilinisan, maring minadali na maidala dito. Pero imagine nyo naman, halos September 7 hanggang ngayon December 15 nila dinala yung sasakyan. Ilang buwan na kaming naghihintay. Then ito ang ibabalik nila sa amin. Yan So dismayado kami sa buhay. Hindi ko alam kung anong gagawin namin. Magrereklamo ba kami? Gusto namin diplomasya, maayos na usapan. Pero tingin ko, idadalhin na natin sa DTI yung complaint natin. Kasi napakahirap nito eh. Ang pinakamasakit dito, nagbayad na kami sa bangko ng 3 buwan ang kinaltas. So may utang pa kami sa bangko. Hindi namin pwedeng i-cancel yung loan na to dahil tumatakbo yung monthly namin doon sa bangko. Naka-auto-debit tayo. Naka-auto-debit eh. So automatic nakaltas ng nakaltas. May utang pa kami ngayon sa bangko. May balance pa kami na asikasuhin namin sa Monday. So yung problema, yung sakripisyo namin na ginagawa dahil lang dito sa sasakyan. Sana kung ganito lang alam namin, kumuha na kami ng ibang brand na sasakyan. Hindi pa alam kung anong ginagawa. Hindi na tayo nagantay ng ganito. Mitsubishi sa ganitong sistema. Paparating namin ulit sa Mitsubishi ta. Hanggat hindi nila inaayos. Ayan. Ito yung tumi sa loob. Okay pa to, tatanggapin ko eh. Wala na problema kasi ako na mismo magbibigay para wala na lang habang pag-uusapan. Pero sa ganitong sistema so ito 3 weeks ago pa lang, idadagdag ko na rin dapat ito ika-cancel na namin 3 weeks ago. Pero nagtaka kami dito, kay Ebolander naman inipit ang papel namin. Yun ang sabi ni Gate 1, naipit ang papel, hindi kagad na-release na dapat cancel namin sa bangko, pero wala yung account number namin doon sa bangko. Yung loan number, hindi nila ibinigay sa amin. Hindi natin ma-verify, hindi tayo kami makatawag. makapag-verify. Sila may hawak niyan. Then, dumating yung papel sa amin. Yung billing. Billing December 5. Which is lumabas yung papel na yan is October 3. So, October 3 din nag-start ang billing namin. Ibig sabihin, from August 12 hanggang September, hindi pa ito pumapasok sa bangko. So, si Ebolander sana, kung may puso sila sa mga taong katulad namin, na hindi tayo mayaman, gusto lang din natin mabigyan ng magandang buhay mga anak natin. Kung may puso si Ebolander, dapat sila mismo nag-cancel sa bangko. Alam ko kayang i-cancel sa bangko yan eh. Dahil alam nila may problema yung sasakyan.
Pero hindi nila kinancel yung sasakyan para kumita sila, para makabenta sila. So yan. Ang sama-sama Nakasarili, no? Napunta. Tapos na sana tayo dyan. Sabi ko, wag na, hayaan na natin. Wala na tayong problema. Pero dito, maglalabas kami ng sama ng loob ulit hanggat hindi naayos ito. Gusto na namin cancel, balik na lang yung danyo sa amin para maayos. No? Tingnan nyo. Papakita ko yung papel, papasok tayo sa opisina. Yan. So ito yung overall na binalik sa amin. 3 weeks ago brand new sasakyan, 3 weeks ago na nagka-problema yung kapabayaan ng preventive maintenance nila. Ayan. So tumawag na kami kay Mitsubishi, sabi nila pupunta daw sila dito bago mag 2 o'clock or 2 o'clock. So birthday ng anak ko, lalabas kami. Madidelay pa. Meron din akong reunion ng PMI College na attendan ngayon. So hindi ko lang makakatenda rin sa problema na dinala nila. Okay? So papasok na sa kusina. Ikat mo na. Okay? So ito yung papel ng East-West na matagal na naming hinahanap. Dumating ito sa amin is December 5 na receive natin. Ayan. So ilang beses na kaming tumatawag sa bangko, hindi kami ma-entertain. Hindi ko alam kung saang branch din ito naka-loan dahil wala nga itong papel na ito. Ayan o. Malinaw doon sa papel, October 3 pa yan. So October 3 din tayo kinaltasan ng hulog. So nag-due tayo, monthly is December 12 ulit dahil December. So tumuloy-tuloy itong lakad ng papel na ito. Ito yung pinarmahan ko sa Evolander. Ang ipinagtataka ko, bakit itong papel na ito, Kaya lang dumating. October pa siya naka-date. Pero December 5 ito dumating. So ilang buwan na natenga. Saan napunta itong papel na to? Para alam sana namin. Kasi wala na kaming ang right sana namin, ika-cancel na lang, wala nang gulo, cancellation Kaya na nga lang. Isusugal ko na yung 40,000 na idinaw namin, hindi ko na kukunin, okay na. Pero ito yung problema natin Hinagilap ko pa itong number na yan sa collection. Kahapon, tumawag ako kaya nalaman ko, October 3 lang yan. October 3 pa. October 3 nung nagkalta sila at nag-approve sila. So, ibig sabihin, kung ginawa ni Evolander na tinulungan sana kami bilang customer, bilang tao, wala sana. Okay na yan Tapos na. Kung puso ang ginamit nila, hindi Ang ginamit nila kung saan sila kikita. Kaya napakasama. Ang tindi ng ginagawa nyo sa amin. Yan Ito lang So ganito lang, ito lang, simple lang naman ang buhay namin wala kami din kakayahan yata, bumayad ng abogado, mag-asikaso pa, kasi sa dami din ang inaasikaso namin. Tapos dumagdag pa itong problema na to. Ayan, social media na nga lang kaging kakampi namin. Pero ito, totoo yan, wala kaming hinahalo na kasinungalingan. Sinabi lang namin ang totoo. Naglalabas din lang kami ng sama ng loob para alam nyo rin. Ayan. Pupunta sila dito ngayon pero parang hindi ako makakatiis. Ilalabas ko sa YouTube to. Ilalabas ko sa social media. Bahala sila. Ayusin nila problema na to. Okay? Sige na. Okay.